Okay, so magandang araw mga ka-TH. So, pinunta natin sa isang area na kung saan dito natin makikita yung foot marker na sign. And then meron siyang butas na sobrang lalim. Okay, meron siyang butas na malalim. At saka kung lalagyan mo ng tubig, para siyang daluyan ng tubig. Okay, so makikita natin ngayon. Okay, so ngayon sinusubukan nating scan yung area. So hindi natin nilagyan ng antenna kasi long range yan, para hindi niya kukunin yung nandoon sa malayo dito na sa malapit. Okay, so dito sa mismo. So yung bato na yan, yung nakikita nyo sa harapan ko, meron yung butas na sobrang lalim. Galing sa ibabaw patungo sa ibaba, tumagos yung kanyang butas. Okay? So ngayon, sinubukan natin sa kabila, sa west side na portion, kasi doon tayo sa una sa east. So meron pa rin detection dito. So dito pa rin yung hatak sa east. Okay? Yan o. So yung unang dinetect ko yun dito sa may bagsakan talaga, sa ilalim mismo ng butas. So ngayon, ako'y nabigla ka-hunters kasi dito, habang ako'y patras ng patras, yung aura ng gold, lumalakas yung kanyang hatak habang ako'y patras. Okay? Kaya pala lumalakas na yung ikot dito sa part nito na sintro na pala. Ito na pala yung sintro. Pansinin nyo yung mabuti yung mga bato na nasa likod ko, hunters. Pansinin nyo ano yung napapansin nyo dyan. Diba mag-triangle sa hunters? Triangle. Nag-triangle yung tatlong bato, and then yung sentro yung pinakamalakas yung aura. Meaning yan yung sentro. Okay? Yan o. Okay. Diba naka-triangle siya? So meaning ito yung sentro. Kung dyan tayo mag-detect, malakas yung kanyang aura. At kapag doon naman tayo sa kabila, kung baga para yung nandun nakatagilid. Okay, nakatagilid lang yun kasi yung sentro ay dito talaga mismo sa naka-triangle. So ganun yung dito yung analysis namin dito, hunters. Sentro dyan sa bato na naka-triangle. And then dito sa kabila, dito natin makikita yung bato na may malalim na butas. Yan o, sobrang lakas. Marami na kaming dinitikan, hunters, pero yung detection dito iba. Okay, malalaman kasi natin sa base sa hatak kapag yung na-detect niya sa ilalim ay puro, ay malakas talaga yung kanyang hatak. Pero kapag mga decoy, mga maliliit na mga gold dust, iba yung kanyang hatak, single, isa-isa. Okay? So yan, ginawa natin ng pangalawang attempt. So dito medyo mahina yung kanyang detection. Pero kapag pupunta tayo dito sa sentro, lumalakas na yung kanyang hatak yan o. Okay. So napakaganda nito. So yun, hunters, at atin na kumpirma na positive yung item dito. So mag-subscribe lang kayo kasi sa susunod na video, i-detail by detail natin yung mga sign dito. Ito yung nag-agaw pansin sa amin, yung sobrang bilog. Okay, marami ang bato. Doon kami sa likod o doon sa unahan, then nakita namin yan. So yun yung nag-agaw pansin. So ngayon mga hunters, pumunta kami sa may distansya nito, doon sa bato na yun. Nasa around 50 meters yung layo. 100 ata. So dito natin makikita yung big boulder. Okay? Kung kanina
yung makikita natin yun yung maliit lamang na bato na may sign. Pero dito na natin makikita yung mga big boulder na bato. Okay? So yung big boulder, yun yung malalaking bato na nilalagyan ng mga sign para hindi mawala, hindi maanod, hindi ma-dislocate. Okay? Kapag babalikan nila yan, ay nandyan lang yan, hindi na yan mawawala. Okay? So ganun yung purpose ng mga malalaking bato na nilalagyan niya. Pero kadalasan mga ka-TH, kapag malalaking bato yung ginilalagyan ng sign, malalaking deposito talaga yan. Okay? Kapag malalaking deposito, asahan talaga na sobrang lalim. Minsan naabot yan sa bedrock, sa pinakamatigas na parte ng lupa. Kasi doon, hindi na yan gagalaw, hindi yan ma-dislocate. So straight talaga kapag i-follow nila yung kanilang mga sign na ginawa. So yung mga Hapon mga ka-TH, hindi na sila mag-base sa mga detector. Okay, meron silang mga pattern na sinusunod from top to bottom, from inside and out. Okay, meaning sa ibabaw pa lang tinitingnan na nila ng sign kung saan yung digging spot, at saka sa paghuhukay kung saan yung direction. Okay, so ganoon katindi yung mga Hapon hunters. So dito makikita natin yung bato na nahati. Yan ay nahati na bato na sobrang laki. So kakaiba talaga siya ka-hunters. So dito pag detect ko ka-hunters, bumalik siya dito. Okay? So meron siyang detection dito sa harapan. Hindi ko siya masyadong makuha kasi yung hatak niya, meron siyang kukunin na detection doon sa unahan. Doon mismo sa may bato na may nahati. Kung baga meron silang doon nilagay na panligaw. Pero since bago tong ginamit natin na locator, bagong release, 3D long range locator, so kakaiba siya ka-TH kapag gagamitin mo kapag sa tingin ay hindi puro, hindi niya kukunin yung detection. Okay? So kumbaga para siyang accurate, kumbaga hindi ko naman masabi kang accurate talaga, pero iba yung kanyang hatak doon sa ibang detector. Okay, so dito mismo ka-hunters, meron siyang supporting sign. So dito namin napagtanto na dito talaga yung digging spot, kasi based dito sa makikita natin ng mga sign, marami siyang utso. Number 8, dalawang butas na magkatabi. So kapag ididikit mo, magiging utso siya. At doon naman sa unahan, doon natin makikita yung butas, mga mata, na dito mismo nakatingin sa kinatatayuan ko. Okay? So meaning, nandito yung digging spot. In the center of the two sa dalawang BBM na sign. Okay, sentro siya. Dalawa kasi yan, sa S at saka sa West. So sentro siya sa dalawang BBM. Dalawa kasing bato na yan, hunters, and then nilagyan ng mga maraming butas. So ngayon, yung detection ay dito. So hindi natin nilagyan ng antenna para hindi kunin yung para hindi na siya pupunta sa malayo. Dito na mismo kung saan malapit. Okay? Kasi 1,000 km yung 1,000 meter yung kaya niyang kunin. Kaya niyang kunin yung doon sa may malayo. O ito yung mga number 8 hunters. Marami, may maliit, may malaki. Number 8, napakaganda nito hunters. Bihira lang itong mga sign na ito. Numero 8, magkatabi. Marami yan hunters. Yan may malaki, may maliit, magkatabi talaga. Para siyang double purpose hunters, para siyang mata na naging 8. Katulad din sa kabila. Yan yung butas na yan nakatingin sa harapan. Okay, sentro siya sa dalawang big boulder na sign. So yung mga bato na yan, hindi talaga yan ma-dislocate kasi sobrang laki. Okay, pero kapag ganitong klaseng sign hunters ay asahan talaga na malalim. So kapag heavy equipment yung gagamitin dito, at saka tamang paghingi
dito sa area ay possible talaga na ibibigay ito sa atin. Okay, so yun lang at huwag ka muna mag-subscribe sa ating YouTube channel.